Akala ko talaga hindi na kami matuloy mag-alis kaya nagkaroon ako ng email, naka-receive ako ng email galing sa airlines na nagkaroon ng aberya yung flight namin ng mga bata. Receive ako ng email na nagsabi na kinancel nila yung flight namin from Davao to that destination. Dahil daw sa ongoing war na issue ng mundo. Hours ang flight time, parang nagdoble. Imagine, 3 anak yung bitbit ko na mali. Alam niyo yung attention span ng mga bata pagdating sa travel, pagdating sa airport. Dahil pumayag si Bunny na umalis ng Pilipinas at samahan kami ng mga bata. Maayong buntag everyone! Maayong buntag! Sana okay kayong lahat ngayong umaga. Nabungkag ba kayo? Mabuti. Good for you. I'm happy for you kung nabungkag kayo ngayong umaga. Nabungkag kayo ng good news, opportunity, ano pa dyan, pera. Sana all nabungkag ng pera, no? Or nabungkag sa pagmamahal. Ayun. And a big shout out sa aming weekly flower decoration. Decorated by Bunny. Si Bunny nag-decorate nito. She tried her best. Oh, 'di ba? Ang taas ng ang taas ng baby's breath natin. So bumili lang ako sa palengke worth 200 pesos. Binigay ko kay Bunny and then ayan ang ginawa ni Bunny. So eto ginagawa namin as a part of our new practice to be positive sa umaga. Pagkakita ng bulaklak, and si Mama gustong-gusto niya na may bulaklak sa bahay. So natutuwa si Mama pag kumakain siya tapos merong ganyan. Kaya lagi tayong may bulaklak. And, alam niyo guys, hindi ako masyado nakatulog kaya nag-iisip ako ng maleta. Maleta na kailangan namin dalhin kay palapit na talaga ng palapit ang pag-alis namin guys. Hindi na talaga tumaatras. Akin na yung maleta na yun, Ban. Kas ka na ba dyan? Tingnan natin yung maleta. Ilang maleta ba dyan ang kaya nating bitbitin? Yan, ba dalawang malaki yan? Hindi yung plastic. O, dalhin natin yung dalawang plastic. Bahal, yeah. Dalhin mo na rin yung buong cabinet. Kasi parang kulang yan. Parang kulang to guys. Ayan, good morning. Meron kasi akong maleta dito na malalaki. Perfect na perfect sa pag-alis namin lahat. 'Di ba? And, of course, meron tayong pag-good news. Ano yung ano mo? Meron tayong pag-good news guys. Ayan. Dahil ngayong linggo, talagang akala ko talaga hindi na makaabot. Akala ko talaga maiwan na siya no? And dumating na ang... Grabe, may pa-case pa siya. Akala ko talaga guys hindi na makaabot. Sabi ko palapit na tayo mag-alis. Bakit? Wala pa. Hindi pa buin mo si Chico guys. Kita nung siya ng mga bata. Saan ang papa niya? Kasi siguro na-curious ba? Mga tao dito na-curious man talaga sa Pilipinas, no? Na-curious siguro saan ang tatay, kaya gusto nila makita ang itsura ng tatay, ang itsura ng anak. Kasi ang isagot ni Chico, patay na daw. Ano ba yung anak? Wala man talaga ako nagsabi ng ganyan sa kanila. Hindi ko lang sila ginasabihan about dyan. Hindi kami nag-topic ng ganyan. Walang sana naman gikuha ni Chico yung ganyan ng mga salita. So, pinasakay nila yung mga bata, kaya na-trap pala sila doon sa unahan. Tapos nagbibinta pala ng gulay yung nagatid sa mga bata. Ayan o. Nabinta sila ng gulay. So nakabili tayo ng gulay mula sa oras. Nakakaya man guys. Gatid yung mga anak ko. So meron silang benta na pinya. Pinya at saka mga gulay. Mga bata, andito lang sila ngayon kasi today is araw ng Sabado. Araw ng Sabado ngayon and sa bahay lang tayo ngayon kasi ang dami ko din gagawin guys. Mag-ano din ako Bye-bye! Salamat! Silipin mo daw yung parking dyan kung mainit yung sa kabila, ha? Sige, balikan, ay? Sige po. Nangyari. Mainit doon sa may bahay. Kay parking ko yan. Ay, ala, nabaho na yung tsaka ko.
Off muna, off muna. Off muna, Ban, para maligo sila, Ban. Wala naman si Chico. Ay, kain ka na, halika na. Wala naman si Chico. Apa, wala naman si Chico naligo. Kailangiman daw siya, maligo daw siya. Dito ka. Ikaw, may kain ka na yan. Kamaya na lang yung lunch. Mami, nagliligo na ako. Nagligo ka na. Sige. Meron ko ang chicken. Wala mo kami nakulam ng chicken. May chicken pa ba kagabi? Wala po. Wala na. Kain? Ano sa'yo? Spaghetti. Wala nang sauce ang spaghetti. Bigyan si Calvi, please. Shirins. So, sa wakas, ang pinaghirapan na ayusin ang serve ng ayusin ang serve. Kaya parang hindi sayang. Ilang araw na namin, masiguro mag-isang buwan na din, no? Pero isang buwan man talaga ang processing yan. Kaya, okay lang, di ba? So, ngayon ay araw ng Sabado. Sobrang busy ko. Nagugas ka na ng kamay, May. Nagugas ka ng kamay. Karumi ng kamay mo, oh. Oh. Hugas sa tuto. So, alam ko marami sa inyo ang nagtatanong kung saan kami magpunta ng mga bata. Hindi ko muna sabihin kaya na-finalize ko pa lahat-lahat ng detalye. Malalaman nyo lang din yan guys, no? Soon at kung saan ba talaga, bakit bit-bit ko silang lahat. So, during this time, sana maging smooth lang lahat ng mga gagawin natin kasi lahat naman sila may mga passport na. Lahat naman sila may mga documents na. At impake na kami ng start. Sabi nga ni Calvi, dadalhin niya daw lahat ng gamit niya. Sabi ko, ha? Saan si May? Kumain na siya. Pakainin na si May. Opo. Saan si Mayumi? Bakit tahimik? Wala pa natulog. You're here! No, you will eat your breakfast. Si Chico kasi guys, lately ang problema ko sa kanya, pataka na lang siya ng request ng pagkain. Tapos hindi siya nagkakain ng maayos. Huwag bigyan si Chico ng kahit anong mga snack. Ang ginagawa niya, hindi niya ginapansin yung pagkain niya na pinaka main meal. Calvi is eating well, oh. Si Calvi, mabilis magkain si Calvi lately, so very good. Si Mayumi, walang problema. Si Chico ang very challenging lately kay hindi siya nagkakain ng maayos. Tapos, maya after 10-20 minutes, magbukas siya ng ref, maghanap siya ng mga merienda, ganun. Kaya, kung nakita niya ako na stricto pagdating sa mga ganyan, dahil hindi nila ginakain ang kanilang main na meal. Kasi marami akong mga basher before, sabi, ano ba yan, maghingi lang ng french fries, hindi mo bigyan. Ano ba yan, maghingi lang ng ganito, hindi mo bigyan. It's funny. It's funny. Iba-iba tayo ng parenting, guys. Huwag niyo i-apply yung parenting style ninyo sa parenting style ko. Iba-iba tayo ng karakter ng mga anak. Iba-iba tayo ng belief. Can we make french fries? French fries. Yeah, we can make french fries here at home. But you need to show that you're eating well, okay? Si Calvi spaghetti, tsaka sabi niya, isabay niya daw yung kanin at itlog niya for breakfast. So, for lunch, magluluto tayo ng sabaw na gulay, monggos, na hindi ko lang alam kung may, lalagyan natin ng pritong isda kasi wala na rin akong mantika. Pero, yun yung plano. So, yung mga anak ko, katulad ng na-share ko sa inyo guys, talagang malakas kumain pag may sabaw. Pero pagka breakfast kasi, talagang ang siniserve namin basta breakfast ay itlog. Mas gusto nila yung scrambled egg. Ako naman, scramble, boil, or sunny side up, or poach. Pareho okay lang sa akin yung mga ganun. So ngayon, nagpre-prepare ako para sa pagmo-model ng mga damit. Kasi minsan, I find it much more effective kesa sa live selling. Kaya, nagpe-prepare na ako kasi ito yung tatabahuin ko ngayong araw. Huwag bigyan si Chico ng kahit anong pagkain ha, muna habang hindi naubos yung pagkain. Alam ko yung klase ng training na let them eat what you serve them. If they don't want to eat that, then it's up to them, no?
Bala gutumin sila dyan, basta yan lang kainin mo. And yes, I am that kind behind the camera. Wala akong pakialam sa sabihin nyo dyan, mga nanay na iba dyan, okay lang. I admire your parenting sa kids ninyo, pero hindi ibig sabihin, i-apply nyo yung mga parenting style nyo sa parenting style ko. Okay? I try my best sa mga anak ko. Hindi man talaga perfect, wala man talagang perfect na nanay, no? May ibang nanay overprotective, hindi palaruin yung mga anak nila sa mga dumi. May ibang nanay na pag inaway ng mga bata, inaaway nila yung mga bata na nag-away sa anak nila. May mga ganong klaseng magulang eh. Iba't iba, maraming senaryo. May mga nanay na pag hindi kumain yung anak ng pagkain na yan, nag-serve ka ng kanin tsaka pagkain, sige ikain, okay lang. Kung anong gusto mo biskwit, gusto mo cookies, gusto mo junk food, sige go, may ganon Sa bahay ko guys, hindi ako nag-stock ng junk foods. We do eat junk food, pero very rare. For example, pumunta kami ng, let's say, nag-picnic kami o nagdagat. Meron akong mga pack ng junk food, pero hindi ko siya ini-stock sa bahay. It is something na ginagawa ko, pero hindi talaga yung, alam niyo yun, yung talagang hinahanap ng panlasa namin. Sinanay ko yung mga bata na wag hanapin yon, lalo na yung mga candy. Nung nakita ko yung mga matatamis hinahanap nila, tinanggal ko lahat ng matamis dito sa bahay. So, yung luho nila pagdating sa pagkain dito sa bahay, cereal at saka gatas. Yun. Cereal at saka gatas. Tapos, tawag nito, si Calvi naman, wala namang pili si Calvi. Medyo matamlay si Calvi sa gulay, guys. Sa gulay siya medyo matamlay. Pero, kumakain siya. Malakas yung kain niya. Mas malakas yung kain nila lahat kapag sabaw. Sabaw ng isda, sabaw ng manok, sabaw ng baka. Basta anything na may sabaw. Malakas yung kain ng mga bata pag ganon. So, para maiba-iba yung look natin, pag nagmamodeling tayo, minsan, yung buhok straight, minsan kulot, minsan wavy, minsan high updo, minsan half updo, minsan low bun, minsan high bun. O, di ba? Ang dami, guys. So, may nakita akong comment, no? Sabi nila, narito kami, sabi mo, mapunta dyan si Mr. Giga, ba't kayo magalis? Ganon, no? Si Mr. Giga, ang tanongin ninyo, guys, kaya siya nagsasabi sa akin na gusto niya magpunta ng Pilipinas. Gani kay sabi niya, gusto niya makita yung mga bata abroad. Gibigyan ko siya ng quotation. 'Di ba? Sabi niya, gusto niya makita ang mga bata sa China. Walang problema, 'di ba? Ma-free China pa ako, sali ako, 'di ba? Kaya syempre, yun ang kondisyon natin. Bawal ako mahiwalay sa mga bata. So ngayon, sabi ko sa kanya, okay, pagbigay ko ng quotation, sabi ni Mr. Riga, ay pagkamahal pa lang, laking pera pala yung kailangan. Ay, alangan dong. Imagine, 4 yung bata. Ay, 4, 3 yan sila. Ako pa, 4. May kasama mag-assist sa mga bata. 5 na lahat, oh. Sabi ba kasi magsama-sama pa naman kasi, ay, syempre, happy ang, niya happy ang betlog niya. Kung ako naman, alam ko ng style mo, Mr. Riga, wag ako dong. Alam ko na yung style mo. Sa lahat ng pag-travel namin the last 5 years, magkasama kami, guys. Ako lahat, pabihis, paligo, prepare, empake, lahat ako. Pati sa pagkain ng mga bata, ako. Kaya alam ko na yung ganyan. Huwag mo ako i-stress ng mga ganyan. Gusto mo makita yung mga bata? Gusto mo ako mag-effort? Wala ka dira, uy. Mag-effort ako. Sino ka? Buti sana kung pa-impress ako sa'yo kaya para magkabalikan tayo. Wala ka dyan dong. So ngayon, sabi niya, another option is magpunta na lang daw siya ng Pilipinas. Gani. Kaya para makita yung mga bata. Wala namang problema sa akin. Sabi ko sa inyo, basta magsustento lang siya. Ako ang pinaka mabait na ex-wife na makilala niya. Ako yung ex-wife na walang libog, guys. Alam ko paano maghanap ng pera. Hindi ko kailangan ng pera niya. Char. Kailangan ko yung pera niya para sa mga bata. Responsibilidad niya yan. So, nagsabi, sana naman kayo magpunta. Dalhin mo naman mga bata. Ba't hindi kayo makapirme sa isang lugar? Ay, alangan. Kailan mo ako gusto maglabas? Pag tigulang na, pag nag-ugod-ugod na, kaya masakit na yung tuhod ko. Alangan, kailan pa ako maglabas? Kailan ko pa dalhin yung mga anak ko? Dalhin ko na ngayon. Iba-iba tayo ng priority, guys, no? Alangan naman ako lang mag-alis. Hindi din pwede. Sa opportunity na to, sama ko mga anak ko. Yes. Sabi ba,
Alis-alis ka kasi, lahat mo na lagi mo ginasama. Ay, ano gusto mo, magmukmuk lang kami dito sa bahay? Magantay kami ng comment mo, hindi ay. So, dito medyo matagalan talaga ako, guys. Pero, simple lang man. Yes, Calby? Simple lang, good. Medyo matagalan na kayo, syempre. Ang chika-chika tayo. So, again, today is araw ng Sabado. Ang mga bata na nanonood ng TV ganitong oras, nakakain na sila, nakaligo na sila and everything. Manonood lang sila hanggang alas 10 and then ito turn off na siya ng 10 a.m. Kasi matutulog na si Mayumi niyan. Then quiet moment na ng mga bata. Si Calby magdo-drawing, si Chico maglalaro ng laruan niya. Up, 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 up! Huwag magbukas dyan! Sabi ko, kainin mo tong pagkain mo. Sorry guys, pasigaw ako dun. Sabi ko, kainin mo tong food mo. Ban? Ban? Ah, okay lang, wag na lang pala. Ako na lang. Nagtanong bitaw si Mr. Higa sa akin about sa property sa Davao. Ay, Davao sa Cebu. Sabi ko nga sa kanya, i-contact niyo yung kapatid ko para siya ang maging real estate agent para maka-komisyon naman ang kapatid ko kay Mr. Higa, no? Then, i-update ko siya magkano na daw yung mga, ngayon, magkano na daw yung mga property ngayon dito sa Pilipinas. Sabi ko sa Cebu, ang mga condo hotel mag-start ng 3 million to 4 million ang mga studio type. Tama naman talaga. Si Mr. Higa may pagkamaarte din yan, guys. Lalo na kay engineer siya. I-update ko siya Sabi ko sa kanya, nasa 3 to 4 million yung mga presyo. Ngayon, no, hindi ko gidoble yan, guys, ha. Check the market. Maswerte ka na lang kung may makita ka pa talaga na property na 3 milyon sa Cebu na kondo. Pero kung ako kay Mr. Higa, bahay ang bilhin niya. Kasi mahilig siya mag-anak-anak ng madami. So kung makahanap siya ng Pilipina niya dyan na makagwanta sa style niya, ay, lakihan niya ang bahay para hindi maghirap yung Pilipina. Mga bata, mga ginhawa, hindi mahirapan. Kung sabihin, magkuha ka ng maliit. Magkuha ka pa dyan ng, kung kaya niya man lang i-cash niya yun, no? Pero but then again, kung kaya niya i-cash, pati hindi siya gasustento ng maayos, no? Pero kawawa ang Pilipina. Alam niyo kung bakit. May tao sa labas? Parcel. Kasi, alam niyo kung bakit. Pag may magbili siya ng property dito, matik akin yung property, guys. Kawawa yung yung Pilipina, hindi man sila pwede kasal. 'Di ba? Hindi man sila pwede kasal, kay kasal man si may bayaran. Sige. Sabihin mo, wait lang saglit, 5 minutes. Ay. Ano yan, Shopee or ano? Shopee? Anong amount? Shopee tayo. Anong amount daw? Check natin kung ano yung dumating. So, okay na to guys. Ganito na lang. Ito na yung buhok natin. Ano yung nagdating niya? Malaki or maliit? Mabigat or magaan? Magkano? 67. May deliver lagi na t-shirt dito. Last time, wala man akong gi-order na t-shirt. Akin na bibuksan natin. Online lang din to. Shop. Ano ba to? Ay, okay. Baka ano to? Ah, yes. Ay, okay. Yes. I need this one. Kailangan ko to.
So, Gcash na lang tayo, kuya. Sige. Kano ulit? 67. Huwag ka na magpa-add. 67 lang man. Ha? Okay lang. 70 na lang. Nag-a-add man din ako, guys. Basta malalaki yung mga bill. Pero, alam naman ni Kuya yan. Kaya, okay lang sa kanya. Parang madami akong order sa Shopee. Sige. Ito lang nagdating. Number, go. 0953 53. 772 Aha. 6329. 6329. Ang name? Sa OGT. Okay. Salamat. Okay na. Sige. Mainit masyado. Mag-inom ng tubig. Oh, kasi tawag niyan? Heat stroke. Gang? No, put it back. Ayan na naman si Chico, guys. Put it back, please. Yeah, but finish your food. Go sit. Ito ang gibili ko. Ito yung 0.55 man yata to siya. Pangbutas para sa 1.5 mm. Aray ko. Pangbutas, puncher para sa scrapbook or dun sa aking bagong business. Kailangan ko to. So, katok ako dito kay Miss Hannah. Kalimutan ko na naman. Ayo! Miss? Nabot na. Yung maliit, pinakamaliit yan, 1.5 mm. Lagyan mo ng sticker, Mayumi, ha? Okay, ready na tayo. Let's go. Trabaho na tayo, guys. Ay! Ikaw. Sleepy ka na? Hoy, huwag yan kita ang panty mo, oh. Aya. Hot ka? Hot ka? Go na. Go drink your milk na and sleep ka na. Ha? No, we're sleeping. Bakit hindi ka mag-sleeping? Ayaw sleeping. Sleeping na, kita na AM na. No. Be, patingin ako, be, kung sleepy ang eyes mo, be. Mag-go ako ngayon. Go ako, hindi kasama, ha? No. Sama? No, sama. No, we're there. Lo, no, Calvi, stay here daw. No, sama. No, we're sama. Ito. No, we're sama. Ikaw, sama ka. Yeah. Chuko sama, okay? Okay, kiss mo na ako, 5 kiss. 5. Something. 1. Sige pa, 5 gani, 5. 5 kiss, 5 kiss. 2, isa pa. 3, isa pa. 4. Yay! Bebe, fin. Ay, naubos na pala ni Chico yung pagkain niya. So, okay. Tara na guys, mag-set up na ako ng aking mag-set up na ako ng aking modeling area. Uy, nag-set up na pala sila. Very good. Nag-set up na pala kayo? Set up pa, ma'am. Ay, okay. Ano ba yan? Sabit pa. Mag-set up ako. Sige, ako na mag-set up. Kailangan ko lang ng space. Just, Ayun sa puli ani sa iya. mag-modeling, yes, mag-model muna ako. Alam mo, parehas lagi tayo ng naisip. Wait lang. 1, 2, 3. Okay. Ay, kuwaon ko pa tong extension wire. Sige, sige. Wait lang. Ara lang ang atong gamiton na Light. Ah, Kari lang siguro. Okay. Bago lang giayos ni may, yun. Bahan. Okay. kari mo di naman ni kinahanglan ni Planchahon. Sige.
May mga sanina nga di kailangan planchahon. Sige. Di ba alam sa video? Sorry. Di mo malimutan. Ano magandang music? Oy, Fe, Hmm? ayaw ng mga ano na music, ma'am, ha? Unsa man? Ng mga sexy na music. Unsang sexy? Ah, Versace on the floor na po ta. Wala yun ang ulita. Huwag natin ulitin yung mga music natin. Maalina na yung butterfly dress. Magpaad daw si ma'am. Essential stuff. Nang alin? Ay, mag-ano ka? Butterfly dress. Ito na lang. Kumana ka ni ka? Ma'am, ang code ni mo ani princess, ma'am, ha? Okay. Kay imuha ba ining tatak? Okay. Ansa kong i-modelan? Itong green lang. So isa lang. Ay, isa lang. Sige, so ito na ako. Na plancha na how? Wala pa. Ari pa ang na-plancha. Pasaksak sa good ko ani Memes. Kaya ito anong isaksak. Mga remote na lang. Ari man lang dire. Sige. And, yeah. Okay, nagapalit si Bani ng bedsheet guys kay nag-ihi si Mayumi no. Sa kama natin mabaho na. But anyway, I was saying, akala ko talaga hindi na kami matuloy mag-alis kaya nagkaroon ako ng email, nakaka-receive ako ng email galing sa airlines na nagkaroon ng aberya yung flight namin ng mga bata. Ang sabi dun sa email, hindi matutuloy yung flight namin from Davao up to dun sa destination. Bakit Davao yung pinili ko guys? Kasi mas mura yung flight galing Davao. So sabi ko since madami naman kami, maghanap na lang ako ng driver, magbayad na lang ako ng driver namin na maghatid sa amin doon sa Davao. Syempre ilan ako, mga anak ko, 'di ba? And kasama pa si Bani, 'di ba? So madami kaming dalang gamit. Sobrang dami naming dalang gamit, guys. So sabi ko, sige, okay na to, at least mas mura kaya sa Davao. So guys, parang last month ata 'yon, naka-receive ako ng email na nagsabi na kinancel nila yung flight namin from Davao to that destination. Dahil daw sa ongoing war na issue ng mundo. Ayun. At saka, bukod doon, binigyan naman kami ng opsyon, pero sobrang mahal. Binigyan ako ng opsyon, sobrang mahal talaga, guys, kay parang i-reroute, parang ganun, ibaguhin nila yung yung aming dadaanan. Pero may isang opsyon naman, hindi nga siya magbayad, wala akong bayaran. Pero guys, ang flight hours, ang flight time, parang nagdobli. Imagine, 3 anak yung bit-bit ko na maliliit pa. Kahit sabihin pa natin andyan si Bani, alam niyo yung attention span ng mga bata pagdating sa travel, pagdating sa airport. Gaano katagal kami maghintay sa airport? Sobrang tagal talaga. So, talagang medyo na-disappoint ako doon, pero I have to make a decision very soon. Either mag-top up ako tapos mas mabilis yung flight, or sundin ko yung option na ibigay nila pero mas matagal. Buti sana kung magbigay sila ng pa-extra allowance or pagkain, no? Kasi syempre hindi man natin kasalanan na nag-change yung flight. Tapos syempre pagbata yung paano pagbata yung kasama mo, mga senior citizen yung kasama mo. Ang hirap guys, ang taas talaga ng waiting time sa transit. So sabi ko, ano ba naman to, nakakainis. Okay na sana no? Okay na sana, nagka-aberya pa. So ngayon, sabi ko, ayan, marami sa inyo nagtatanong sino yung sasama sa pag-alis namin ng mga bata. Eto, sasabihin ko na sa inyo, okay? At talagang i-confirm ko sa inyo na yan ang rason kung bakit si Bani ay kinuhanan ko ng mga IDs at mga passport dahil pumayag si Bani na umalis ng Pilipinas at samahan kami ng mga bata sa pupuntahan namin na lugar. So nagpapasalamat naman ako guys kasi bukod sa okay naman yung flight na nabili ko, 'di ba? Ay talagang gusto ko din na isama si Bani para makakita naman siya ng lugar, makatira naman siya sa ibang lugar. At the same time, naasahan ko talaga siya, hindi lang sa mga bata, kundi sa gawaing bahay.
So talagang masaya ako na na-push through yun. Masaya ako na nagkaroon na finally si Bunny ng passport. Medyo kabado nga ako guys kasi hindi ko alam yung record ni Bunny pagdating sa IDs. Baka mamaya mahirapan kami sa ID, mahirapan kami sa ganito. Baka mamaya paglagay ng details may mga problema sa apelyido. Kailangan pang i-file ng ganito, 1 year pa bago lumabas. So talagang ipag-pray ko na sana maging smooth lang ang lahat pagdating sa ID. So alhamdulillah, God is good, inalaw yung ganitong klaseng opportunity na matapos at peaceful yung pag-asikaso ni Bunny sa kanyang IDs at lumabas na nga yung kanyang isa pa sa major ID niya which is ang kanyang pasaporte. At the pasaporte confirms that she can actually come and fly and experience life abroad kasama ako at ang mga anak ko. So sobrang excited ako para sa opportunity na to para sa akin at sa mga bata. Sana sabayan nyo kami guys, huwag nyo kaming iwan sa susunod na yugto ng aming kwento, ng aming buhay. Yugto talaga. Siyempre kasama ang mga bata. Lumalaki na si Mayumi. Imagine yung mga time na namumblema ako guys, kay buntis ako, tapos nagwalay kami ni Mr. Yiga. Ngayon mag 2 years old na si Mayumi guys. Napaka-prinsesa, maldita na prinsesa, napaka-sweet, talagang iba siya. Iba talaga yung baby girl, no? Iba talaga, akala ko okay lang yan, mahawa lang yan siya sa mga kapatid niya na lalaki. Hindi guys, Mayumi talaga siya, pero matapang. So I'm very excited of how she's going to turn out, no? Yung character ni Mayumi. And Chico is becoming our batang Quiapo still, but napakalambing, napaka-sweet. And Calby is our little engineer, si kulit-kulot ninyo. Lumalaki na talaga guys. Nasubaybayan nyo talaga kami from down there. And si Kuya Kyle, nasubaybayan nyo din from he was 8 years old hanggang ngayon na 13 years old na siya. Imagine, sinamahan nyo kami for almost 6 years na. So maraming salamat sa inyo. Sa lahat na nanood ng buhay namin. Hindi ko alam, ilang subscribers pa lang ako, 100 siguro. O yung mga pinakaunang vlog ko sa Uganda, mag-comment naman kayo down below. At ano yung mga moment, bigyan nyo naman ako ng example ng moment na talagang nasaktan kayo, unang-una. Ikalawa, yung talagang natuwa kayo. So, una tsaka dalawa, i-comment nyo naman down below. Excited ako malaman sa inyo na nasubaybayan yung kwento ng buhay namin. Isa is yung talagang nasaktan kayo na kwento ng buhay ko. Ikalawa, yung sobrang natuwa kayo sa kwento ng buhay ko. Dalawa lang guys, basahin ko. And then magpili ako ng 3 and then i-shoutout ko sa next na episode, okay? Magpili ako ng 3, i-shoutout ko yung comment ninyo with screenshot sa next episode. Then pag-usapan natin, mag-comment, mag-reflect back din ako sabay ng comment ninyo, no? So, salamat sa inyo guys. Mahal na mahal ko kayo kahit hindi nyo pa kami na-meet, hindi ko pa kayo na-meet. Pero excited ako sa kwento ng buhay natin. Of course, on top of it all, nagpasalamat ako kay Lord guys, no? Ano man. Nagpasalamat ako kay Lord na hindi niya pa ako gipatay. Kasi hindi natin alam ang plano ni Lord, 'di ba? Kaya may plano tayo, iba ang plano ni Lord. So I am grateful na hindi pa ako pinatay ni Lord. May plano pa pala sa akin si Lord. May mission pa ako, may vision pa ako, no? So si Lord na bahala sa lahat. The fact na umabot tayo sa ganitong point na na-enjoy ko yung mga anak ko, mga kapatid ko, mga konting kaibigan, nakakapagkwento ako sa inyo ng kwento ng buhay ko, nakakapag-try ako ng bagong lugar, bagong pagkain, nakakilala tayo ng bagong tao, and of course, makikita ninyo yung pagkalugmok ko hanggang sa pagbalik natin sa at least yung stable state natin. I've experienced a lot of things. I experienced anxiety during kasagsagan ng postpartum. I experienced anxiety and depression bilang simptomas ng sakit ko na hyperthyroidism. I experienced a lot of things na nakasama ko kayo. So again, maraming salamat guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa. Huwag niyo kalimutan i-comment sa baba dito sa video na to, pinakamasakit na experience na nakita ninyo sa buhay ko, na nasaktan kayo at yung pinaka natuwa kayo. Ayan, babasahin natin yan next episode. Maraming salamat guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.